guys! Welcome back again with my channel, and this is Juliana, sharing you again with another novels. Yes, novels. Dahil hindi lang ako ngayon magbabahagi, maya-maya lamang ay magkakaroon tayo ng guest speaker. Guest speaker? Guest lang be? Guest. So yeah. And ngayon ay, syempre mag-share tayo ng another novel na babasahin ninyo. Babasahin nyo talaga. For sure talaga maganda to, tong novel na to. So, for short chika lang naman, no? Kasi nung mga nakaraan, nagtitiktok ako. Then, ayun, nagtitingin kasi ako ng mga lumang novel na pwede kong mabasa. Then, ito, nakita ko nga tong novel na to. Siyempre, chinek out ko. Diba? Binili ko din. Para naman mabasa natin, supportahan natin, tangkilikin natin yung gawa ng mga kapwa Pilipino natin. So, ayun na nga, dumating na nga. Then, ito, shinare ko nga dun sa friend ko na may bago kong babasahin. Natapos ko na yung basahin, then hiniram niya. Hindi pa binabalik. Pero syempre, babalik niya yung susunod. Kasi kung hindi talaga, lagot talaga siya sa akin. Pero ayun nga, yung novel nga na i-share ko sa inyo, na pinahiram kong book, ayan, ay, ito yung gawa ni Macario G. Pineda, na pinamagatang Ang Ginto sa Makiling. Diba? Ayan, yung Ang Ginto sa Makiling, syempre mamaya pa natin yung i-share dahil alamin muna natin kung ano nga ba, sino nga ba si Macario G. Pineda, diba? So, ayun, based sa research, yung na-base na rin din dun sa novel, sabi daw ay, pinanganak siya sa Bulacan sa buwan ng ika-10 ng Abril, ang hirap, diba? April 10, 1912, ayun, sa taong yon. And, syempre, namatay siya nung taong 1950. Then, ayun, sinabi rin dito na si Macario Pineda ay mahilig magbasa ng mga Ingles na novela or kwento kasi yung tatay niya daw ay isang popular na makata at nagtatanghal din sa balagtasan. Kaya't nakahiligan din na gawin ni Macario na sumulat ng Ingles dahil naniniwala siya na yung paggamit ng Ingles lang ang siyang matuturing bilang seryosong pampanitikan. So, ayun, nagawa niya ito bago yung digmaan. At nasabi rin dito na sumusulat din siya ng mga kwento sa Pilipino. Like, ayun, tapos, sinabi din na nabasa rin ng madla o ng publiko yung mga kwento niya at nobela sa Tagalog ng mga pahina ng Liwayway. At maging yung nobela din na ating susuriin ngayong araw na to. Mamaya lamang yung Ang Ginto sa Makiling. So, ayun, bukod sa sinulat niyang Ang Ginto sa Makiling, ay mayroon pa siya mga kwentong tulad ng Halina sa Ating Bukas, Mutiang Tagalog, at Langit ng Isang Pag-ibig, at 1,000,000 Piso. Nasabi rin na ang nobelang ito ay na-publish noong panahon ng pananakop ng Hapon. Nakilala din ito sa pinakamagandang naisulat ni Pineda. At ayun, ginawa din ito ni Soledad Reyes sa English translated version bilang paggawa o selebrasyon ng ika-100 na anibersaryo ni Macario Pineda. So, naipapakita rin dito na kilalang magazine graphic ang mga kwentong katha ni Macario. Nang dahil sa naabutan niya ang kolonisasyon ay ang paraan ng kanyang pagsulat ay may hangong kanluranin. So, ngunit nung magkaroon ng ikalawang digma ang pandaigdig ay napilitan sila na sumulat ng Tagalog dahil pinagwawalan silang gumamit nga ng wikang Ingles. Kasi nga wikang Ingles ay doon nga sa American na siya ding nag-colonize sa atin. So ayun, nang dumaan yung maraming taon ay nanahimik yung kanyang tinig na mamatay ito sa edad na 38 taon. Bago pa man daw ito namatay ay humiling daw siya na pumunta sa bahay ng kanyang ama. Yung dahilan ng kanyang pangamatay daw ay tuberculosis at sakit sa atay. Ayun, bago pa man siya nawala ay patuloy pa rin ang kanyang tinta sa pagsulat. At sabi kong grabe yung dedication niya sa pagsulat na kahit pa man na mas sinusuportahan niya na magbasa ng mga kwentong nasa Ingles, ganyan, ay sinubukan niya pa rin at ayun, nanatili pa rin yung pagsulat niya ng Pilipino. So, ayun. Then, ngayon, nakilala natin si Macario Pineda. Siyempre, ay kilalanin din natin kung sino ba tong guest natin ngayong araw na to. At mag-share din siya kung sino nga ba yung author nung babasahin niya ngayong araw na ito. Hi guys! Ako nga pala si Christine Bautista. At ang napili kong nobela ay ang Muy Muy, Dudumboy, Mga Dulot ng Digmaan. At ngayon naman, bago tayo dumako sa ating pagkukwento tungkol sa Muy Muy, Dudumboy, Mga Dulot ng Digmaan,
ito ay isang bahagi lamang ng sikat na serye na Lulumboy, ang Batang Aswang, isinulat ito ni Segundo Malchas Jr., isang kilalang Filipino author. Bago tayo dumako sa pagkukwento ng ating akda, ay tignan muna natin kung ano nga ba ang background ng ating napiling akda, na ang title ay Moymoy Lulumboy, Mga Dulot ng Digmaan. Ang Moymoy Lulumboy ay isang sikat na bahagi ng Lulumboy, ang Batang Aswang, na isinulat ni Segundo Malchas Jr. at iginuhit ni Jomike Tejido. Ang layunin ng serye ay pagsamahin ang fantasy at folklore, gaya ng mga nilalang, gaya ng diwata, aswang at iba pang lawan lupa. Marami rin tayong matututunan dito, gaya ng mahalagang aral, lalo na sa pamilya, pagkakaibigan, at lalong-lalo na sa kabutihan. At syempre, kilalanin natin kung sino nga ba si Segundo Malchas Jr. Si Segundo Malchas Jr. ay isang master sa storyteller. Hindi lang siya master sa storyteller, isa rin siyang publisher at writer. At dahil dyan, malaki ang natulong niya sa Philippine literature dito sa Pilipinas. Ayan, simulan natin ang kwento. Sa isang mahiwagang mundo ng Gabon ay may isang bata na nagngangalang Moymoy. Si Moymoy ay mabait na bata. Bukod doon ay may kakayahan siyang magbago ng anyo, gaya ng maputol ang katawan at lumabas ang pakaklitim. At hindi lang yun, kaya niya pang makipagsalamuha sa iba't ibang nilalang, gaya ng mga aswang, diwata at kung ano-ano pang lamang lupa. Mabait si Moymoy, ngunit hindi niya mapigilan na itanong sa sarili niya na sino ba talaga siya at ano ang kanyang papel sa mundo. Minsan nga tinanong niya ang guro niya na sa lipunan, bakit mayroong mga taong nasa laylayan? Lumaki si Moymoy sa pangangalaga ni Tracy. Si Tracy ay isang Bontawi na tagapangalaga ni Moymoy at tagagabay nito sa mundo ng mga tao. Habang lumalaki si Moymoy ay unti-unti niya na rin natututunan ang mga nilalang, gaya ng manananggal, tibaro, aswang, at duwende. At pati na rin ang mga Diyos ng tabun. Kasama rin niya si Alangkaw, ang kalahating kambal niya, na may sariling misyon at koneksyon sa kasaysayan ng Gabon. Sa gitna ng paglalakbay ni Moymoy ay nakilala niya na rin ang iba't ibang nilalang, gaya ni Montar at ni Tibaro, at isang mensahero, at si Buhawan, isang aswang na may mahalagang papel sa nakaraan ng kanilang lahi. Isang araw, naramdaman nila na parang may nagbabago na. Parang naramdaman nila na ang kapayapaan sa Gabon ay nag-iiba na parang may gusto nang sumakop nito at kontrolin ang mundo. At ang ilan pa dito ay gumagamit ng kapangyarihan para sirain ang mundo at para na rin sa kasamaan at hindi sa kabutihan. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila sa kasamaan. At dahil sa tensyon ay mas maraming lumalala at maraming nagkakawatak-watak na pamilya at lalong maraming na rin natatakot dahil iba na nga ang nangyayari sa kanilang lugar. At napaisip si Moymoy na baka malapit na ang digmaan na siyang magpapabago sa kanilang mundo, na kung saan marami ang mamamatay at marami ang makipagsapalaran. Dumating na ang labanan, ang pinakamalaking labanan, kung saan hinarap ni Moymoy ang pinakamalakas na kalaban na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, na ayaw niya nang balikan, gusto niya nang kalimutan. Ito ay isang nilalang na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Ang nakaraan na ito ay tinangka niya ng lumutin, ngunit ngayon ay nagbabalik. At ito pa ay naging kalaban niya. Dito niya napagtanto na ang tunay na panalo ay hindi sukat sa kapangyarihan o sa lakas, kundi sa tapang at pagiging mabuting nilalang. Maraming nilalang ang nawala at marami ring gusali ang nawasak. Marami ring tao sa Gabon ang nasaktan at sa digmaan na yun ay marami ring nasugatan. Sa mundo ng Gabon, hindi lamang sa mundo ng Gabon, kundi sa puso ng bawat isa. Si Moymoy, kahit bata pa, ay pinakita niya na ang kanyang katapangan
at kalakasan, at hindi lang yun, ang pagiging isang leader. O diba? Ang ganda ng kwento. Iba't ibang nilalang. Marami kang matututunan. Marami ka rin ang pagtatanto sa buhay. So, ayun na nga. Nakalala niyo na nga si Christine. Yan. Si Binibining Kristen. So, ayun. Yun nga. Grabe na yung utak ng mga Pilipinong manunulat sa atin. Kaya dapat talaga tangkilikin natin yung libro or mga kwentong Pilipino. So, ayun nga. Dahil sa kagalingan nila sa pagsulat, mapapaisip ako na, what if maging katulad din nila ako? Na, kung magsusulat kaya ako ng nobela, makikilala din ba ako? Na kung papatok din ba ito sa mata? Hindi natin alam. Pero, ayun, siguro in the future, gagawa tayo ng nobela. Diba? So, ayun, anyways, share ko sa inyo yung nobela ko. So, ayun, yung nobela na nabasa nga natin. Na, Ang Ginto sa Makiling. Like, nung unang basa ko, napapaisip ako na, like, bakit ang ginto sa makiling, di ba? Like, may ginto ba talaga ron? Na hango ba yung kwentos kay Makiling? Mula rin sa mito nga na si Maria Makiling. Kasi, di ba, Makiling, ang ginto sa makiling, di ba? So, ayun, tingnan natin. Base nga sa nabasa ko. Ito daw yung umiikot lamang sa pagkwento ni Doro. At, ayun nga, nangyari siya sa bandang baba ng bundok nung Maria Makiling. So, ayun, tama nga ako na may pagkahango ito kay Maria Makiling. Pero, ayun, dapat na, ayun, dito, hindi, like, naisip ko na, ano ba to si Maria Makiling? Diwata ba siya? Ganyan na, ayun, hango nga ba talaga to kay Maria Makiling? So, tingnan natin. So, ayun nga, so, unang tingin ko, di ko rin nakakala na mula sa title ay patungkol to sa pag-ibig. Kasi, sabi, ang ginto sa makiling. So, syempre, may isip nga din natin na, ay, bundok to, diba? Like, Maria Makiling, diba, may mito tayo, may mga kwento tayong ganon. Pero, ayun nga, naipakita rito yung pagmamahalan nga nila Sanang at Edong. Yes, Sanang at Edong. So, ito na yung mga tauhan natin sa kwento. Sana nga pala ay yung tita ni Doro. Syempre, magkakasintahan tong dalawa, si Sanang at Edong. Ayun, nagdakbay nga tong si Edong kasama yung mga kaibigan niya sa isang bundok. Tapos, ayun nga, yung habilin or parang gusto ni Sanang ng dapong bulaklak. So, ayun, saktong pwede silang makakuha dun sa bundok na yun. So, naglakas ng loob to si Edong na umakyat sa bundok para kunan ng dapong bulaklak na si Sanang. Siyempre, naisip niya din na bigyan or kumuha din ng marami pang dapong bulaklak. Para nga sa mga kaibigan ni Sanang. Kasi, napapansin niya na itong mga kaibigan nito ni Edong, parang may pagtingin din sa mga kaibigan ni Sanang. So, syempre, naisipan niya na rin na bigyan din, diba? As a friend, like, support ka, diba? Ayun, tas, di niya nakakala sa pagkuha niya dun sa dapong bulaklak, ay may masagi siya na dito, pugad ng inakay. Kaya nahulog nga yun. Tapos, dahil sa awa niya, tinangka niya na sagipin yun or kunin yung inakay. Pero, ayun, lumausdos na siya. Then, ayun, napatid yung, lubid niya. So, syempre, nahulog siya dun sa bangin. Then, ayun, makalipas ng ilang beses paghahanap ng mga kaibigan ni Edong. Ayun, hindi pa rin nila talaga nakita yung katawan ni Edong. So, ayun nga, napagdesisyonan nila na sabihin na kay Sanang na wala na nga to si Edong. Like, grabe yung paghinagpis na naramdaman ni Sanang noon na halos, ayun, like, as in, araw-araw, nagluluksa siya sa pagkawala ni Edong na, ayun, lagi siya nang pumunta sa, simbahan, ganyan. Like, lagi siya nakaitim. Like, nakikita mo talaga na grabe yung hinagpis, yung sakit na naramdaman niya nung nawala si Edong. Tapos, ayun, spoiler alert. Spoiler alert, syempre, babasahin niyo naman to. So, ayun, nabubuad lang naman natin. So, ayun, bumalik tong si Edong, na parang hindi siya naman ilang buwan, diba? Naglukusapat lahat si Sanang, tapos, ayun, hindi naman pa siya nategi. So, kung naman na hindi siya namatay, kasi, ayun, masakit na mawalan ng taong minamahal. Oh, may hugot. Tapos, ayun na nga, ang tumulong pala sa kanya, si Maria Makiling. So, dinala siya sa utopian world, na kung saan, ayun nga, bayan na walang problema, walang hinanakit, walang paghihirap, na, like, mabayos ka na, sana all, diba? Kasi hindi naman ganun sa mundo natin, diba? Na puno ng paghihirap, na, ayan na, pinapaniputan pa tayo ng mga korupsyon, diba? Mga korap sa Pinas,
na siyang dapat, diba, na nagpapagaan ng buhay natin. Basta pinapahirap pa diba? Nag-grant. Pero ayun nga, yun napapansin natin sa bansa natin na what if, diba, meron tayong ganitong mundo na maging malaya, na hindi tayo naghihirap sa larong hinanakit, ganon. So, ayan, sana talaga na-exist yung bayan na to. Kasi deserving din naman natin na magkaroon ng buhay na payapa, na magaan, diba? Hala, napahugot siya. So, ayun, gusto nga dalhin ni Edong si Sanang sa bayan na yon. Pero yun, may kailangang sunding pamantayan muna bago makapamuhay siya o makarating siya dun sa bayan na yon. Tapos, ayun, sinubukan ni Maria Makiling Sanang na kung kayanin ni Sanang ba na manatiling mahalin tong si Edong na 40 taon. Like, 40 taon? Diba? Napaka-haba nung panahon na yun. So, kayo ba? Kaya niyo bang mahalin yung isang tao ng 40 taon para lang makasama siya? Ikaw ba, partner? Ano kaya yung insight mo? Ganon. Pero, ikaw bahala, mamaya na lang. So, yun. Drop niyo na rin yung thoughts ninyo na, kayo ba, diba? Like, 40 taon maghintay or mamahalin mo yung isang tao na yun para lang makapiling siya. Tignan natin kung ano bang uri ng kata ng nobela na ito. Ito ay fantasy novel na kung saan nakabate ito sa imahinasyon at may mga kakaibang nelang at mahiwagang mundo. Iba nga sinabi natin sa kwenta na meron itong mga diyosa, baro at iba-iba pa. Meron din mga aswang, manananggal, duwende. Doon pa lang malalaman natin na fantasy talaga siya kasi hindi na natin sure kung meron talagang ganun. Oo. So, ganda nga talaga yung novel mo. Baka basahin ko rin yun kapag may time. So, yun. Buti rin talaga na gumawa tayo nitong novel kasi nababahagi natin yung ibang gawa or katha ng mga kapwa natin Pilipino. So, ayun. Alamin naman natin kung ano bang uri ng katha na meron tayo dito sa, mga sinuri nating libro. Sa akin kasi, magic realism siya, yung uri ng katha nitong Ang Ginto sa Makiling. Kasi dito, napapakita nito yung realidad. Pero may halo rin siyang mahika na hindi natin agad napapaliwanag. At ngayon naman ay dumako naman tayo sa elemento ng katha. Para sa akin, ang tunggalian nito ay ang sarili laban sa sarili. Dahil alam naman natin na si Moy Dudumoy ay may pagkataka sa sarili niya at parang hindi niya kilala ang sarili niya, di ba? Parang gusto niyang malaman kung sino siya, tapos parang hindi niya tanggap kung ano siya. Si Moy din ay nakipaglaban sa sarili niyang takot, gaya ng pagkatuda at kawalan ng pag-asa. At dumako naman tayo sa tauhan, nandiyan natin si Moy Dudumoy. Si Moy Dudumoy ay isa sa pangunahing tauhan dito sa kwento. At si Moy Dudumoy ay may mabait na puso at kilala naman natin siya sa pagiging aswang niya, diba? Sinabi ko na kaganina doon sa noon ng video kung nakinig kayo. At sumunod naman ay si Alangka o kambal na kaibigan ni Moy. Ito yung may sarili siyang connection sa nakaraan at misyon. At sumunod naman ay si Tracy. Ito yung buntawi na nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. Ito yung naggabay sa kanya. At syempre, si Mantar. Ito naman ang Tibaro. Siya naman yung mensahero sa guban. Ito ang tumutulong kay Moy. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Buhawan. Siya ay isang aswang at Tibaro. Siya ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng kanilang lahi. At syempre, marami pang iba gaya ng mga iba't ibang nilang gaya ng duwende, manananggal, Tibaro, mutawi, at iba pang nagbibigay suporta. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Cid Cervantes. Si Cid Cervantes ay yung presidente na tumakbo sa kanilang lugar na hindi niya alam na ang tinatakbuhan niyang lugar ay iba-iba pa lang nila ang nandun at hindi mga tao. Susuriin naman natin kung ano ba yung mga nakita kong elemento ng katha sa nobela ko. So, syempre nandiyan yung tunggalian. Like, mga tao laban sa kalikasan, makikita rin yan dyan. Tapos, tao laban sa tao laban sa sarili. So, dito, parang tao to laban sa kalikasan dahil tinangka ni Kasebyo nga na pumunta sa Mount Makiling para lang magmina ng ginto na hindi nila naisip na para lang sa pagiging gahaman nila sa pera
Nang dahil lang sa nalaman nila na, ay, may ginto dito sa Makiling. Pumunta pa talaga sila para magmina ng ginto. Na ganun sila kagahaman, ganun yung epekto nila, epekto nung ginto para sa kanila, na hindi na nila naisip na meron tong bad effect sa kalikasan natin. So, ayun, dumako naman tayo sa tauhan. So, meron tayong dalawang uri ng tauhan, na tauhang bilog at tauhang lapad. So, tauhang bilog ay nagbabago nga ito. Nagbabago yung karakter niya pagkahulma sa karakter niya. Tapos yung tauhang lapad, nagstay yung karakter niya. So, ayun nga. Ang tauhang bilog natin, si Kasebyong, tsaka si Kabesang Indo, si Kaindo, tapos si Edong. So, si Sebyong muna. So, sa una, masuri natin na, ay, si Sebyong ay mabait na, pero hindi katagalan, naging gahaman siya nung nalaman niya yung patungkol nga sa ginto sa Makiling. Na nawalan na siya ng paki sa pamilya niya, nakapokus na lang talaga siya sa ginto, na, ayun na yung bumubuhay sa kanya, doon na lang siya nagpo-focus na, ayun nga, nagkaroon din siya ng maraming bisyo nung nalaman niya ngayon. Nung sa una, naging mabuti siya, sa huli, naging masama sa dulo, diba? Naging gahaman siya, hindi siya nag-isip na marami ding naapektuhan sa action na ginawa niya. Ayun, makonsider nga natin siya na tauhang bilog. Tapos sumunod si Edong. Ayan, nakita natin sa una na mabait tong karakter na to, kasi, ayun, siya yung bida eh. Pero hinihinala na siya daw yung nakapatay dun sa Tiga Santol ba yun? Basta yun na hindi talaga yung baliw nakapatay dito. Na posibleng si Edong daw kasi ngayon yung tao na yun ay may gusto daw kay Sanang. So makikita rin na parang naging obsessed. Ay grabe yung pagmamahal ni Edong kay Sanang na to the point na nagawa niya yun. So nag-iba yung karakter niya. Kaya masasabi natin siya na tauhang bilog. Then ayun nga, yung pangatlo naman si Kabesang Indo. Mula sa kwento makita ni Sanang na si Kabesang ay si Kasebyong at si Kaindo na parang sila sa ginto. Na doon pala makontrol na natin na ay nagbago sila ng dahil lang sa pera. Na ganun kalaki yung impact ng tao kapag pera na yung pinag-uusapan. Kasi syempre din dahil sa buhay na meron tayo. Na siguro dahil sa kahirapan din, nagagawa nilang nagagawa nilang mag-focus na lang sa ginto. Na ganun na naging gahaman yung parang gano'n naging gahaman sila sa pera, sa ginto. Ayun. Then sumunod naman, doon na tayo sa tauhang lapad. Yun, si Sanang. Ayun, nagstay yung, niya, kung babasahin niyo tong nobela na to ay napakaganda yung pagkakahulma sa tauhan niya. Na tiyak din na, syempre, na magugustuhan niya siya na, ayun, na nakikita natin siya mabait, mahinhin, ganyan, na dalaga. Na siyang dapat natin tingnan o gayahin bilang isang tao. Then, ayun na. Sa ibang elemento naman ng katha, nung akda natin, ay yung tagpuan. So, yung tagpuan nito ay sa bayan ng Malolos, ng San Juan, at bundok ng Makiling. Sa mga nabanggit kong tagpuan, mas piliin ko sa bundok ng Makiling. Kasi doon, posible lahat eh. Na di mo na kailangan pang maghirap sa buhay. At gusto ko na talaga lahat tayo nandun sa lugar na yun. Kasi sa sitwasyon natin, na sobrang hirap yung dinadanas natin sa pang-araw-araw. Tapos yung mga korap pa, diba? Na mas gusto ko na lang na nandyan na yung pagkain, tirahan, magandang buhay. Para sa bawat isa. Serving din naman natin, diba, na naging magaan yung buhay natin at makadanas ng marangyang buhay. Then, ayun, kaya yun, sana nga talaga nag-exist yung ganito, no? Na mas gustuin ko na talaga manirahan sa lugar na ito. So, syempre, kasama din kayo, diba? At ngayon naman, para masuri natin na maigi ang ating akda ay meron akong dalawang teorya. Teoryang hermeneutika at bagong historisismo. Tara, suriin natin ito para sa akda. At umpisahan muna natin ito sa hermeneutika. Sa hermeneutika naman ay pinapakita lang kung paano ba naiintindihan ng mambabasa ang karanasan ng tauhan at kung paano ba nila ito binabatay sa sarili nilang karanasan. Halimbawa na lang ang pakikipaglaban ni Maymoy sa mga aswang at ibang nilalang. Kung sa tunay na buhay ay pwede natin itong ihalintulad. At sa pamamagitan ng hermeneutika ay maaari natin makita ang mambabasa kung paano nauunay ang pantasya sa realidad. At
paano nagiging personal ang kahulugan ng kwento sa sarili niyang karanasan, damdamin at pangunawa. Dito sa hermeneutika, may laman natin kung ano ba yung mismo nating saloobin batay din sa akda. Minsan, sa atin, mas pinapalalim pa natin ang mismong kahulugan nung nasa akda batay sa sarili nating karanasan. At ngayon, dumako naman tayo sa bagong historisismo. Ang bagong historisismo ay tumutukoy sa pagtingin ng teksto bilang produkto ng dinamikong ugnayan ng kasaysayan, lipunan at kultura. Hindi lamang ito sumasalamin sa nakaraan, kundi ito rin ay paraan ng paglalarawan at pagtatanong tungkol sa alalahanin ng kasaysayan at ang kasalukuyan. Halimbawa na lang ay yung pagkipaglaban ni Moymoy at ang kanyang mga kaibigan. Pwede na rin itong isipin na pagkipaglaban o pagpagsubok sa pang-araw-araw na buhay. Pwede rin itong magsimbolo na sa hamon ng buhay, tulad ng pagkibaka o sariling takot. At isa pa, yung pagkatalo ni Moymoy sa laban o yung mga sugat na dinurdito sa kanya. Minsan, kung sa totoong buhay, pwede natin itong sabihin na trauma o sabihin na natin kinatatakutan. Ganun. Parang naiaakma natin ito sa mismong sarili nating karanasan. Tayo sa kung ano ba yung mga teorya na malalapat natin sa nobela natin. So, ayun. Sa nobela ko, ang pwede kong malapat na teorya dito, eco-criticismo, post-structuralismo, tsaka queer. Sa una muna tayo sa eco-criticismo. So, ayan, dahil sa nabanggit natin yung mga bundok, ayan, si Maria Makiling. So, dito tayo sa eco-criticismo. Makikitaan natin to ng eco-criticismo kasi nakita rin ito yung ugnayan ng tao sa kalikasan. Yun nga, dahil nga sa pinalabanan ko kanina sa buod. So, ayun, katulad na lang ng senaryo na tinulungan nga ni Maria Makiling si Etong nung nahulog siya sa bundok. And ibig sabihin lang na si Maria Makiling yung nagre-representa sa bundok o kalikasan. Binalik lamang niya yung kabutihang pinakita ni Etong sa tutulungan niya dapat yung inakay na hindi niya sinasadyang mahulog. Then, ayun, kailangan Kasebio at Kaindo naman ay kaparusahan yung ginawad sa kanila dahil nga sa kasamaan nila nang dahil sa pagmimina nila para sa ginto ay naparusahan sila. Then ayun nga, doon natin malalapat yung teorya ng eco-criticismo. Then doon naman tayo sa post-structuralismo. Dito naman, para sa post-structuralismo, dito ay yung perspective ko na as bilang mambabasa na mula sa pamagat na ang ginto sa Makiling ay hindi lamang yaman yung ibig sabihin ng ginto, kundi pwede ring pag-asam ng magandang buhay. Yun. Kaya rin siguro nagkaroon sila ng pagnanasa sila Kasebyong at Kaindo dun sa ginto. Then, kung kusuriin din natin si Maria Makiling, like, ano ba siya? Na diwata ba siya? Ligaw na espiritu? Or representasyon siya ng kalikasan? Tapos, sila Edong at Sanang din. Mapapaisip ka na ganito ba dapat ang pagmamahal? Na ang definisyon ng pagmamahal ay ang pag-iisip na kakayanin ba natin na mahalin ang isang tao ng 40 taon? Na ganun ba dapat ang pagmamahal na at kailangan bang pumatay tayo ng taong malapit o may pagnanasa sa taong mahal natin na ganun yung palasipan para sa akin Na kayo ba? Ano ba thoughts nyo na ganun ba dapat? Na ano ba yung maiisip ninyo dito sa nobela na to? Share nyo lang din sa comment section. Then, ayun, sa pangatlo ay yung queer. Malalapat din siya dito sa nobela na to. Sa queer naman tayo na, ayun nga, pag sinabi natin queer, it is a different form of love. Wow! Like English, it is a different form of love nga na mula ron sa pinagawa ni Maria Makiling kay Sanang na kung kaya niya mahalin ng 40 taon si Edong para lang makapasok siya ron sa utopian world nila. Na para bang ang unrealistic niya yun at ina-idealize nila yung konsepto ng forever. Like, meron bang ganun? Na totoo ba yun na ganun kayo ba? Like, naniniwala ba kayo sa forever? Tap nyo lang din yung thoughts ninyo, tap nyo lang din yung thoughts ninyo sa comment section. Na, totoo ba na may forever? Kasi, ewan ko lang, as an NVSP, like, sure talaga, like, ayun, hindi ko pa kasi masyadong naranasan yun na
totoo ba na may pag-ibig, na totoo rin ba na totoo ba yung forever? So, yun, drop nyo na yung comment or yung thoughts ninyo. Karagdagan pa na ay yung utopian world ni Maria Makiling na makita mo ron na may malaya sila na kahit na anong bagay na walang hirap, walang kahirapan at walang patriarchal sa mundo nila. Ganito yung pinapakita ng teorya na to na kaya nga pwede natin tong tawagin na queer space. Kasi malaya tayo na ipakita kung ano yung tayo. Ayun, yun lang naman yung may lalapat natin na teorya. Yun yung mga nagustuhan ko din sa nobela ko. Kaya ko nagustuhan yung May Lulumboy dahil kapag binasa natin yung libro ay may mga picture to at yung mga selfie ginamit ay hindi malalalim or madali lamang itong maunawaan at hindi lang yan. Naging inspiration ito para sa akin dahil katulad ni May Lulumboy ay dapat manindigan din tayo sa tama, magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin. At syempre, umpisahan natin kilalanin yung sarili natin kung saan tayo malakas. Kasi kung minsan, hindi rin naman natin malalaman kaagad kung saan tayo malakas. Minsan, kailangan pa natin itong malaman o hindi kailangan magmadali. Ayun lamang, salamat! At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang tagpuan. Syempre, ang guban kung saan pinagganapan ng mga mahalagang nangyari sa kwento at kung saan nakatira si Maymoy. Nag-share naman ako ng mga nagustuhan ko. Wala dun sa novel ko. Nagustuhan ko yung yung kung paano gumawa ng utopian world dito. Na, paano pala yun? Na may lugar kung saan malaya ka at di nakakaramdam ng sakit at hirap. Kasi, for all we know, diba? Hirap yung bansa natin. So, I really wish na nag-exist talaga tong lugar na to. Na ang ganda lang na pinag-isa rito yung ideya ng realidad at mahika. Na ay may ganito pala na nag-exist dun sa kwento na to na somehow na wish ko na ay sana may ganito rin na para maging magaan nga din yung buhay natin. Ay, nagustuhan ko rin yung paano hinulma yung karakter ni Kasebyong at Kaindo na typical na nangyayari sa kahit na sino, lalo na rito sa Pilipinas, yung pagiging gahaman sa pera. And ayun, at syempre yung pag-ibig. Ayun, kahit ngayon pala ay may ganito pa rin na klase ng pagmamahal. Kaya somehow, hindi ako naniniwala sa forever. Na, kasi naniniwala ko na like, change is constant. Wow! Na kahit damdamin natin, nagbabago over the time. Then, pero ayun, naniniwala naman ako na kahit na sino, pwede natin ibigin. Kaya sana maging normal din para sa atin na kahit na sino, kahit anumang status sa buhay, or, ayun nga, kung ano man yung gender, preference ng tao, ibigin mo lang yun. Maging totoo ka sa sarili mo. Maging malaya ka na damhin kung ano ka. Ayun lang, yun lang share ko din na maging malaya ka sa kung ano ka. Diba? Oo nga pala, thank you kay Miss Juliana sa pag-invite sa akin dito sa kanyang vlog para mag-share ng knowledge about sa novel ko. Maraming salamat. Thank you. Salamat ulit, Christine, sa pagpapa-unlock ng aking imbitasyon na samahan akong magsuri ng mga nobelang ating nabasa. At ayun nga, maganda rin talaga na nasasanay tayo or sinusuri natin yung mga katha na gawa ng ating mga kapwa Pilipino. Kasi syempre diba, mas mabuti rin talaga at ang kinikin natin sa sariling atin. Kasi dito, yung mga katha nila, yung tinta at husay nila, at yung creativity na meron sila ay walang makapapantay talaga. Naglabi yung dedikasyon na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino sa paggawa ng kanilang ng akda, ng mga katha, na siyang, ayun din, napapanahon pa rin siya ngayon like mga problema sa istorya, mga paraan ng paghulma ng mga karakter, at yung mga places din, kasi ayun, napapakita rin dito yung heritage natin din sa paraan ng pagsusulat ng mga kapwa Pilipino natin. And then, ano pa ba? Like, yun yung mga napapanong issue, yan, mga typical din na mga trope na nababasa natin po ulit. Pero, patuloy pa rin natin silang binabasa at kinawiwilihan na basahin. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo, sa mga viewers natin, mga beloved viewers, na pinanood to hanggang dulo. At I hope din naman na may natutunan kayo sa
ating bahaginan o sa mga nasuri namin at nabasa ng mga nobela. Ayan. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat ulit, Christine, sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon sa pagsuri ng mga nobela natin. Hanggang sa muli, guys! Paalam!